Alam mo bang may mga papuri na hindi lang basta nakakatuwa, kundi may kakaibang epekto sa isip ng isang babae. Yung tipong hindi niya malilimutan. Yung kahit abala siya sa ginagawa niya, bigla ka na lang papasok sa isip niya. At hindi niya alam kung bakit. Pero ang nakakatawa, hindi ito yung mga gasgas na linyang, "Ang ganda mo" o "Ang sexy mo." Bakit? Dahil sanay na sila sa ganun. Sa bawat selfie na i-upload nila, may sangkatutak na likes at comments mula sa mga lalaking nangangarap lang mapansin sila. Pero alam mo kung ano ang bihirang marinig ng isang babae? Isang papuri na hindi lang tungkol sa panlabas niyang anyo, kundi sa kung sino siya bilang tao. At dito pumapasok ang forbidden compliments. Ito yung klase ng papuri na hindi lang nagbibigay ng kasiyahan, kundi nagpapaisip sa kanya kung bakit iba ka sa lahat ng lalaking nakasalamuhan niya. Ito yung papuri na hindi mo ibibigay sa kahit sino lang. Dahil kapag sinabi mo ito, hindi lang siya matutuwa, matutunaw siya sa kilig. Pero bakit bihirang gamitin ito ng mga lalaki? Dahil hindi nila alam ang epekto nito. Madalas, iniisip nila na ang pagpapakilig sa babae ay nakasalalay lang sa itsura o yaman. Pero ang totoo, nasa lalim ng pananaw mo kung paano mo siya tinitingnan. Ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang 3 pinakamakapangyarihang forbidden compliments na hindi lang makakakuha ng atensyon niya, kundi magpapaisip sa kanya buong araw kung bakit hindi kanya makalimutan. Bakit mahalaga ang stoicism pagdating sa attraction? Simple lang, ang tunay na kalalakihan hindi humahabol ng validation. Hindi nila kailangan ng approval ng iba para maramdaman ang halaga nila. Sa halip, sila mismo ang nagdadala ng kumpiyansa at respeto sa sarili. At alam mo kung ano ang resulta nito? Women take notice. Ang mga lalaki na desperadong mapansin, yung handang gawin ang lahat para lang makuha ang atensyon ng isang babae. Madalas, nawawalan sila ng respeto sa sarili nila. Pero ang isang stoic man, iba siya. Hindi siya bulag na sumusunod sa mga patakaran ng mundo ng modern dating. Hindi siya nagmamadaling patunayan ang sarili niya. Alam niya kung sino siya at hindi niya kailangang ipagyabang yon. At dito papasok ang sikreto. Hindi lang basta salita ang papuri. Sa mundo ng stoicism, ang kontrol ay mahalaga. Hindi lang sa emosyon mo, kundi pati sa mga salitang binibitawan mo. Ang isang tamang papuri, kapag ginamit ng may tamang diskarte, ay hindi lang isang simpleng salita. Isa itong psychological trigger. Hindi mo lang sinasabi sa kanya kung ano ang nakikita mo. Binubuksan mo ang isang bagong perspektibo sa sarili niya na hindi niya pa nakikita. Ito ang dahilan kung bakit hindi dapat basta-basta magbigay ng papuri. Kung gusto mong ma-attract siya sa iyo, hindi mo kailangang magmakaawa para mapansin. Ang kailangan mo lang ay maging lalaking hindi lang nakikita ang panlabas na kagandahan, kundi ang lalim ng kanyang pagkatao. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 3 pinaka-epektibong forbidden compliments na magpapaisip sa kanya kung bakit iba ka sa lahat. Forbidden compliment number 1. Ang presence mo iba. Kahit tahimik ka, ramdam kita. Sa dami ng lalaking lumalapit sa isang babae, karamihan ay inuulit lang ang parehong papuri. Ang ganda mo, ang sexy mo, ang kinis mo. Walang masama rito. Pero kung gusto mong mag-iwan ng malalim na epekto, isang papuring tatatak sa isip niya, kailangan mong gumamit ng ibang diskarte. Hindi lang dapat tungkol sa itsura niya, kundi
sa kung ano ang nararamdaman mo kapag kasama siya. At dito papasok ang isang linya na may hindi pangkaraniwang lakas. Ang presence mo, iba. Kahit tahimik ka, ramdam kita. Why it works? Women crave being seen beyond their looks. Sanay na silang mapansin dahil sa ganda nila. Pero bihirang may pumansin sa enerhiya nila. This signals na hindi ka mababaw na lalaki. Ipinapakita nitong hindi mo lang siya tinitingnan. Nararamdaman mo siya. It makes her question what makes her presence special. Hindi niya maririnig ito mula sa kahit sinong random na lalaki. Kaya magsisimula siyang mag-isip, ano ba talaga ang dating ko sa kanya? How to say it naturally? Kapag magkasama kayo at may tahimik na moment, sabihin ito ng kalmado. Alam mo, kahit hindi ka nagsasalita, ang presence mo may dating na hindi ko ma-explain. Huwag mong sabihin ito na parang nagpapasikat. Sabihin mo ito na parang obserbasyon lang dahil doon ito magiging mas totoo at epektibo. Psychological effect. She will unconsciously start valuing your opinion. Dahil ngayon, gusto niyang malaman kung bakit mo ito nasabi. She will feel deeply appreciated. Mararamdaman niyang hindi lang siya basta maganda sa paningin mo. May halaga siya. At kapag pumasok sa isip niya yan, hindi ka niya basta-basta makakalimutan. Forbidden compliment number 2. Ang galing mong magdesisyon, parang hindi ka nagdadalawang isip. Laging sinasabi na gusto ng babae ang isang lalaking may kumpiyansa sa sarili. Isang taong hindi natatakot gumawa ng desisyon. Pero alam mo ba kung ano ang mas malakas na epekto? Ang ipakita sa kanya na siya mismo ay isang taong may kumpiyansa sa sarili. Karamihan ng mga babae, kahit gaano katalino o kahusay, madalas ay hindi nila nakikita ang sarili nilang lakas. Sanay sila sa papuring, ang talino mo, pero bihira nilang marinig na kinikilala ang tapang nilang magdesisyon. At dito papasok ang isang papuring kakaiba at hindi niya inaasahan. Ang galing mong magdesisyon, parang hindi ka nagdadalawang isip. Why it works? Women admire decisive, confident men. Pero bihira nilang marinig na sila rin ay ganito. Madalas nilang marinig ang papuri sa hitsura nila. Pero bihira silang mapansin bilang isang malakas at matatag na babae. It gives her a sense of empowerment. Hindi lang ito simpleng, ang talino mo. Ito ay isang specific trait na nagbibigay ng respeto sa kakayahan niyang pumili ng walang takot. It makes her feel recognized in a unique way. Hindi ito generic na papuri. Ipinapakita nitong talagang napansin mo siya sa mas malalim na antas. How to say it naturally? Kapag may ginawa siyang mabilis at matapang na desisyon, kahit simpleng pagpili ng pagkain sa restaurant o isang career move, sabihin mo ito ng may kumpiyansa. Napansin ko, ang bilis mong magdesisyon, hindi mo na kailangan pang humingi ng approval sa iba. Psychological effect. She will start seeing herself as a strong, independent person. Mapapaisip siya, oo nga, ang bilis kong magdesisyon. Bakit ngayon ko lang napansin? She will feel valued beyond her looks. Dahil sa sinabi mo, mararamdaman niyang ikaw lang ang nakakita ng lakas niyang hindi nakikita ng iba. At yan ang tipo ng papuri na hindi niya malilimutan. Forbidden compliment number 3. Kapag kasama kita, parang ang tahimik ng mundo. Hindi ko kailangang magsalita para mag-enjoy. Sanay na ang mga babae sa papuring, ang saya mong kasama o nakakagaan ka ng loob.
pero bihira nilang marinig ang isang bagay na mas malalim. Kapag kasama kita, parang ang tahimik ang mundo. Hindi ko kailangang magsalita para mag-enjoy. Ito ang klase ng papuri na hindi lang basta nagpapasaya. Ito ang nagpapadama ng halaga sa kanya. Why it works? Women are used to hearing ang saya mong kasama, pero bihira nilang marinig ang presence mo. Sapat na. Karaniwan, ang papuri ay nakatuon sa kung paano siya nagpapasaya ng iba. Pero ito, ipinapakita nitong sapat na siya kahit wala siyang ginagawa. This signals that you are a stoic man. You value presence and connection over words. Ang mga lalaking hindi makatiis sa katahimikan ay madalas nag-aasam ng validation. Ang stoic man, hindi kailangang punuin ng salita ang isang moment para ito'y maging mahalaga. It tells her that she is more than just entertaining. She is calming and comforting to you. Hindi lang siya basta interesting o masaya kasama. May dalang kapayapaan ang presensya niya. How to say it naturally? Kapag may moment na magkasama kayong dalawa, tahimik lang pero magaan ang pakiramdam, sabihin mo ito ng kalmado. Alam mo, minsan hindi ko na kailangan magsalita kapag kasama kita. Parang tahimik lang ang mundo, pero sapat na yon. Psychological effect. She will feel emotionally significant. Hindi lang siya masayang kasama. May epekto siya sa iyo sa mas malalim na paraan. She will crave your presence more. Dahil alam niyang hindi mo lang siya gusto para sa kasiyahan. Gusto mo siya dahil sa kung sino siya. At kapag naparamdam mo sa kanya ito, mas hahanap-hanapin niya ang moments na kasama ka. Ang tunay na stoic man ay hindi naghahabol ng atensyon. Sila mismo ang nagbibigay nito ng may kumpiyansa. Hindi sila nagpapanggap para lang magustuhan ng iba. Dahil alam nilang ang tunay na halaga ay nagmumula sa kung paano nila nakikita ang mundo at ang mga tao sa paligid nila. Ang 3 forbidden compliments na ibinahagi ko sa iyo ay hindi tungkol sa panlilinlang o panunuyo. Ito ay tungkol sa pagsasabi ng isang katotohanan na hindi pa niya naririnig mula sa iba. Napansin mo ang presensya niya, hindi lang ang itsura niya. Pinahalagahan mo ang kakayahan niyang magdesisyon, hindi lang ang talino niya. Naramdaman mo ang katahimikan niya, hindi lang ang ingay ng mundo niya. Hindi mo kailangang sumipsip o maging simp para magustuhan ka ng isang babae. Kailangan mo lang makita ang isang bagay sa kanya na hindi pa niya nakikita sa sarili niya. At kapag ginawa mo yon, hindi ka niya makakalimutan. Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Ano sa tingin mo ang pinaka-powerful na compliment dito? O baka naman may sarili kang secret compliment na palaging epektibo? I-share mo sa comments at pag-usapan natin. Baka may hidden gems kang ginagamit na hindi pa alam ng iba. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagpuri. Ito ay tungkol sa tamang paraan ng pagpapahalaga sa isang tao.